Huling araw na ng 60-day suspension ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa gitna po ng kinakaharap niyang ethics complaints. Talakayin po natin yan at makakasama po natin si House Committee on Ethics and Privileges Chairman at 4Ps Party List Representative JC Abalos. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Opo, Representative JC, posible ho bang ma-extend pa itong suspensyon ni Representative Kiko Barzaga? At this point po, Ma'am Connie, I cannot agree or disagree with any recommendation kung sakaling paparusahan po ulit ang ating respondent. Dahil nakadepende po ito sa mangyayari nating hearing sa parating pong linggo. I see. At sabi po ni Representative Kiko Barzaga, and I quote, "I will be ignoring the summons of the Ethics Committee." Reaksyon niyo po dyan. At paano ito makakaapekto sa mga inihiaing pong ethics complaint laban sa kanya? Right. Unang-una po, Ma'am Connie, para sa kaalaman rin po ng ating mga kababayan, hindi po ang Ethics Committee ang nagpatawag sa kanya na dumalo sa parating na hearing. Kung babalikan po natin ang nangyari nung nakaraang Martes, nagkaroon po tayo ng members na tumayo ng collective privilege and nagkaroon po ng motion sa plenaryo kung saan inatasan ang Ethics Committee na magkaroon ng assessment and at the same time, require po si respondent na dumalo sa hearing. So ang nagpatawag po sa ating respondent ay hindi ang Ethics Committee, kung hindi ang buong plenaryo ng Kongreso. Dahil ang basehan po nito ay ang isang committee report last December 1 na inadopt rin po ng buong plenaryo. Kaya yung initial jurisdiction ng Committee on Ethics na turn over na po sa plenary. Kaya inaasahan po namin na mas mainam po na dumalo ang ating respondent. Dahil sa totoo lang po, the respondent could have been disciplined outright via a motion. Right. Instead, yung members po natin sa Congress, they opted that magkaroon pa po tayo ng hearing, kaya po siya pinapatawag. At dahil nga ho dito sa kanyang pronouncement na parang ayaw niya makipag-cooperate, ano ho ang posibilidad na mauwi naman sa expulsion o pagkakatanggal niya ito pong si Congressman Barzaga? Yung sa akin po, Ma'am Connie, ayoko pong pangunahan ang mga complainant at ang mga respondent kung ano yung magaganap. Kaya on our end po sa Committee on Ethics, dahil inutusan na po kami ng plenaryo na magkaroon ng assessment, nagpadala pa rin po kami ng notice sa mga complainant pati sa respondent kung sakaling pwede po silang mag-present ng additional evidence at makita po natin ang kanilang defense. I see. Pero kung sakasakali naman po at magbago ang ihip ng hangin, may option bang mai-atras yung ethics sa complaint at kung halimbawa mag-apologize po itong si Congressman Barzaga at this point in time? Honestly, Ma'am Connie, it would all really depend sa appreciation po ng members ng Ethics Committee and of course sa plenary na rin as a whole. Pero historically po, makikita po natin sa kasaysayan ng Congress na may mga pagkakataon kung kailan merong member of Congress na humihingi ng paumanhin. So as per kung ano po yung magiging epekto nito, nakadepende na rin po ito sa magiging proceedings po natin next week. Sabi po ni Kamanggagawa, Party List Representative Eli San Fernando, hindi naman daw maibabalik ng suspensyon ni Congressman Kiko Barzaga yung credibility o kredibilidad ng Kamara. Ano po ang reaksyon niyo naman dyan? You know, Ma'am Connie, we have to acknowledge at this time, mababa po ang confidence sa ating gobyerno. At nararapat lamang po na gawin ng gobyerno ang kanyang trabaho para mapanalo po natin ulit ang tiwala ng taong bayan. Yung sa akin po, I want all members to keep fighting for the truth. And that includes showing up when you are to be able to answer on allegations against you. So yung sa akin po, Ma'am Connie, I agree with Representative Eli San Fernando na kailangan po magtrabaho ang Kongreso para makuha po natin ang tiwala ng taong bayan. Apo. At napangalanan din po kasi sa flood control issue na ito, sina Representatives Edwin Guardiola at Eric Yap. May nagsampa rin ho ba ng ethics complaint laban sa kanila naman? Under our rules po, Ma'am Connie, dahil isa po kaming quasi-judicial
and quasi-political body sa Committee on Ethics, under our rules, we cannot confirm or deny the existence of any complaint. One thing is for sure, ma'am, we remain prepared to accept to close any and all ethics complaint that will be filed before us. Kaya nga po sa parating po na linggo, marami na po kaming i-handle ng mga ethics case at marami rin po kaming Okay. If complaint, binabalik naman po namin ito sa complainant. Maski po yung ating mga government agencies and departments, maaari rin po sila magpadala ng complaint sa amin. That includes the Ombudsman and of course even private citizens po. Kung meron po kayong hinaing laban sa mga miyembro ng Kamara, handa po tanggapin ng Committee on Ethics ang inyong mga reklamo. At syempre may mga congressmen, no, na nadadawit po sa maanumalyang flood control projects. At parang sinasabi nga baka dumami pa. Papaano ho nyo kaya ito gagampanan at titingnan sa committee? Yes, of course, like I said, since quasi-judicial po kami, we will be guided by evidence and we will be guided by due process. At handa po kaming tumanggap at process ng mga ethics complaint laban sa mga kongresistang madadawit po sa iskandalong ito. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali. Maraming salamat, Ma'am Connie. Magandang tanghali po. Yan po naman si House Committee on Ethics and Privileges Chairman, Representative J.C. Abalos. Susubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ni Representative Kiko Barzaga sa mga naging pahayag ni House Committee on Ethics and Privileges Chair, Representative J.C. Abalos.